Kasi nagawa ko. Nakakalang kabilang ang ino ko kasi. So without so much. Without so much. Hi guys! It's me, jey-bing, and welcome back sa aking YouTube channel. So ngayon tayo ay gagawa ng panibagong malikhaing dekorasyones ng ating bahay, no? Yung something na pwede nating pikit-pikit, kasya, yung maidikit-dikit sa ating mga dingding, ganon, no? Ito ay tinatawag nating stained glass artwork. Oo guys, stained glass artwork. Ang stained glass ay yung mga salamin na nakikita natin, oo, sa simbahan or chapel na kung saan makukulay siya, no? Pero ang artwork natin ay hindi po gawa sa glass or gawa sa bubog. Ito ay gawa sa mga mumurahing mga materyales na pwede lang nating mabili dyan sa paligid-ligid, kasjay, no? Hindi ito yung mga materyales na talagang mapapamura ka, literal na mapapamura ka, oo. So ano nga ba ang mga materyales na kakailanganin natin sa ating artwork ngayon? Number 1 guys, kailangan natin ng illustration board. Ang pagpili ng size ng illustration board guys ay napakahalaga, no? Hindi naman pwede yung bili ka lang ng bili ng kung ano-anong size ng illustration board guys, no? Kailangan nyo pong i-consider ang inyong dingding, oo. Kasi alam nyo guys, merong mga tao na ambitious kung bumili ng dekorasyon sa kanilang mga dingding, oo, kasjay, no? Kung makabili naman sila ng malaking mga frame, akala mo kalakihan naman yung dingding nila. Eh nung kinabit na sagad-sagad na sa bubong, sagad-sagad sa bobida nila, guys, dapat kino-consider natin yung one of the elements of art, which is space. Oo guys, napaka-importante ng space. Kailangan natin kino-consider yan. Huwag lang natin consider sa mga jowa natin. Baka mamaya sabihin nyo sa akin na, oh, napanood ko sa vlog ni JB na kailangan daw i-consider ang space, so I want space. Ako pa ang sisisihin ng inyong jowa kung bakit kayo nag-break, guys. Sa arts lang po yung space. Next, kailangan natin ng pambalot ng yema. Hindi naman pwede yung gagamitin nating pambalot ng yema, eh yung bumili lang kayo sa tindahan ng pambalot ng yema, tapos yun na yung ilalagay nyo sa artwork nyo, guys. Huwag naman yung sobrang tipid, kasi syempre, i-display nyo rin naman ito sa inyong bahay, no? Next na materyales na kailangan natin ay aluminum foil, or ito yung ginagamit na pambalot ng embutido or pambalot ng bangus pagka kayo ay mag-iihaw. Oo guys, kailangan natin ng bangus. Nung pambalot ng bangus. Oo, edit yun. Kailangan natin guys ng aluminum foil, hindi yung bangus. Mamaya, bumili-bili kayo ng bangus sa sisiyo. Saan kaya gagamitin yung bangus, no? May pang-ulam ninyo habang nagugutom kayo na gumawa ng artwork. Next na kailangan natin ng white glue. Kailangan natin ng kunting cutter, ng stick glue, at another karton, guys, no? Or kahit kung galante naman kayo, pwede kayong gumamit ng illustration board, panibagong illustration board. Syempre dapat akma doon sa size ng illustration board na ginamit mo. So guys, ang gagamitin ko ay 1/4 size ng illustration board para hindi naman ganun kalaki yung ating igagawin, no? Kasi para sakto lang siya. Suwabe lang siya sa ating ding ganon. Tama na ang maraming chika, simulan na natin ang ating stained glass artwork. So guys, napapaisip ako kung ano nga ba ang magiging tema o magiging subject pala ng aking artwork, no? So nung nag-Facebook kasi ako guys, nakita ko yung picture ng hwarang. Alam niyo ba kung ano ang hwarang? Sa iba na, ang ibig sabihin ng hwarang ay nilalapag-lapag mo lang kung saan-saan, oo. No? Hindi guys, ang tinutukoy kong hwarang ay yung K-drama, oo. Since wala akong maisip na idea, bakit kaya hindi ako gumawa ng knights, oo. Alam niyo ba yung knights? Mga knights and shining armor. Kasi ang hwarang guys, sila yung grupo ng magigiting na soldiers na kayang pumoprotekta sa isang palasyo, sa isang nation, mga carnation, ganun, no? Sa isang imperyo, kung ano-ano man ang tawag sa K-drama na yan, no? Without so much ado, simulan na po natin ang ating artwork. So guys, ito na nga yung ating 1/4 illustration board, no? Meron na akong ibibigay na tip doon sa mga hindi naman in love sa pagdodrawing, kasi kailangan nating i-drawing dito sa white portion ng illustration board yung subject or yung tema na ilalagay po natin, no? Ngayon, bibigyan ko kayo ng tip. Kung hindi naman kayo marunong mag-drawing, pwede po kayong mag-print, maghanap sa computer ng pwede nyong maging subject, oo. Pero dapat black and white po siya, no? Para
Ididikit nyo na lang dito, tapos yun na lang po yung gagayahin. Baka sabihin nyo mamaya na, hindi ko naman magagawa ang artwork na yan, hindi naman ako marunong mag-drawing ng ganyan. Baka sabihan nyo ako ng ganun. Marami pong paraan. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, marami kayong dahilan. So guys, ang napili ko nga pong gawin ay isang knight or isang kabalyo. Kabalyero pala, oo. Kabalyero ng isang chess. Oo. Kasi di ba nga, mga soldiers ang warang. Kaya yun ang gagawin natin, oo. Nag-print na ako guys at ito yung mga pinrint ko. Oo. Pwede ko naman siyang i-drawing pero mas madali kasi kung magpiprint ako. Oo. Eh may printer naman. Ba't hindi na lang kaya ako mag-print? Ano? Oo. Make your life easier, sabi nga nila, di ba? Kung gusto mong madali ang buhay mo, di kamatay ka na. Joke. So guys, simulan na natin. Make sure guys na alam nyo tansyahin. Or kung gusto niyo mag-draw muna kayo ng lines sa white illustration board, white portion illustration board, bago nyo ilagay yung inyong subject. Ayan. So ako gusto ko nasa gitna. So ako gusto ko medyo nasa gilid siya ng konti. It was at this moment that he knew. He fucked up. Baliktad! So mali guys, yung nagawa ko. Dapat pala yung kabilang ano ko kasi. Okay, kasi siya. So yun guys, mapapansin nyo, may mga na-print na sobrang nipis na part, no? So, kasi pag ikakat natin yan, napakahirap. Ang tendency niyan, baka maputol. Kaya mapapansin nyo, may mga kinat akong mga white na, may mga kinat akong may naiwan pa rin puti, no? So, ang purpose ko dyan is para kumapal yung part na pagdidikitan natin ng ating pambalot ng yema, no? Hindi kasi po pwede na sobrang nipis kasi mahihirapan tayo. Okay? Tapos, ang ginawa kong unang technique ay inuna ko yung malalaki kasi alam niyo naman tayo guys sa mga artwork, kung kayo ay walang masyadong pasensya kas jay, nahihirapan kayong i-encourage yung sarili, i-motivate yung sarili ninyo na ituloy pa yung artwork ninyo kasi parang feeling nyo wala pa kayo masyadong natatapos. Sa pagkakat, kunwari dito sa mga kanto-kanto, usually ang ginagawa ko ay kunwari dito sa part na ito, ang ginagawa ko hanggang dito lang ikakat ko pero sinisobrahan ko ng konti para fine yung pagkakakat sa dulo. Oo, ganun din dito. Sobrang kong konti. Pero alalay lang tayo guys. Kasi syempre, pag baka nabigla niyo yung kamay niyo, putol yan. Oo. Pero huwag kayong matakot guys ha, sa paggawa. Tuloy lang. Nga pala guys, pag nag-cut na kayo, make sure na makat niyo yung bawat dulo, bawat corner, yung connection. I-cut nyo ng maigi. Pagka hindi pa siya naghihiwalay, hahatakin nyo na. Kasi guys, kailangan nating alagaan yung black portion nitong illustration board kasi ito yung gagamitin natin. Ito yung, lalabas, makikita sa ating final, display, ganoon. Pero meron naman tayong paraan kung paano siya ayusin, no? So, huwag kayong matatakot magkamali, guys, no? Kasi laging may paraan. Kung gusto, may paraan. Kasi, jay.
ayan guys, tapos na tayo magbutas ng ating illustration board, no? So, ang may papayo ko lang sa inyo sa pagbubutas ng ating illustration board, make sure na yung bibilihin ninyo o yung gagamitin ninyong cutter is yung may lock. Yung may lock yung banda dito, no? Para hindi kayo mahirapang maghawak. Kagaya ng ginawa ko, nilagyan ko siya ng paper tape para hindi mag-move yung aking cutter, no? Sa pangalawa, pagka mapurol na po yan, mapurol na ito, pwede nyo pong putulin, nababali po yan. Kaya mapapansin nyo sa mga cutter, meron po siyang mga, ayan po, ayaw niya mag-focus. Kasi, buti pa itong camera ito nakafocus lang sa akin, hindi kagaya niya nakafocus sa iba. So, next. Kumukulo. Okay, so guys, kung mapapansin nyo, nagkaroon ako ng mga errors, no? Nagkaroon ako ng mali sa pagkakat. And huwag kayong mag-alala kung magkaroon kayo ng errors sa pagkakat. Maraming way to correct these errors, no? Kagaya na lang na nagawa ko dito sa letterings. Nawala po yung mga, dapat may mga black. Kagaya nitong A, nagawa ko po siya ng tama. Saka ko lang na-realize, pati yung G, nawala. So yan guys, maganda din siguro na nagkaroon ako ng errors para may turo ko sa inyo kung paano ang mag-troubleshoot ng ating mga errors, no? Na hindi mahalata na nagkaroon tayo ng errors, okay? So ngayon, maglalagay na tayo ng marker doon sa mga natuklap sa black portion ng illustration board para hindi mahalata na meron tayong error. Then after that, magkakabit na tayo ng pambalot ng yema. So ayun guys, nandito na yung ating mga pambalot ng yema. So pwede na tayong mag-start gumawa ng yema. So pwede na natin takpan yung mga butas na ginawa natin kanina, okay? O para sa inyo ito, no? Para sa mga may hilig gumamit ng tao upang panakit butas sila. So yun guys, tapos na nga tayo naglagay ng ating pambalot ng yema. Nakita nyo, colorful na siya, no? Mas maganda kasing colorful para catchy siya. Oo, para stainless ang dating, okay? Ngayon, may napansin nyo, may mga errors ako kanina. Yan, na-ayos ko na po siya. No? Sana nababasa nyo. It's warang po, no? Okay? So, next na gagawin na natin ay ilalagay na natin yung ating aluminum foil para magbigay brilyo, no? Magbigay kintab sa ating out. So, let's do it, guys. There you have it guys, tapos na nga tayo
tayo sa ating Hwarang-Inspired stained glass, no guys? So dinagdagan ko lang ng konting accent sa harapan niya dahil wala pa nga po tayong frame, no? Pero sa susunod na vlog natin, lalagyan natin yun ng frame. Gagawa tayo ng DIY frame. Abangan po natin yun. Siya nga pala guys, a shout out kay Alden J. Lalantan, kay Mary Elijah Mendoza, at kay Matmat Anapi. At sa mga kaibigan natin gusto magpa-shout out dyan, i-comment nyo lang po ang pangalan ninyo sa bandang baba at aking babasahin yan at abangan ito sa aking susunod na vlog. At dyan na po nagtatapos ang ating vlog for today. I hope may natutunan po tayo sa ating malikhaing dekorasyones, no? So, maaari nyo po itong gawin sa inyong bahay at gumawa ng inyong sariling konsepto, guys, ano? So, kung nagustuhan nyo itong video nito, don't forget to give a thumbs up, click the notification bell for more updates, and of course, don't forget to subscribe. At samahan nyo po ako ulit sa aking susunod na vlog. It's me, jey-bing saying goodbye!